museum na... Meron po akong maliit na studio sa shop. Kung anong masasabi, may papayo mo, hindi na siguro sa mga artist na nakatulad mo, kundi yung mga estudyante na may ganyan, yung bang ang inclination dito sa art o dito sa ganitong klase ng craft? Naku po, basta siguro nilagay lang nila yung puso nila doon sa paggawa. Kahit po sinong mga bagong artist naman, may kanya-kanyang talent eh. Kung siseryosohin lang po nila, tsaka yung pasensya, kasama na po yung focus talaga, tsaka yung positibo, makukuha naman po unti-unti. Napakaganda ng aral nila. Mario, maraming salamat. Maraming salamat po. Thank you, mabuhay ka. Damihan mo, ayusin mo paglilinis, ha? Pagka yung mga boss mo, o bayo mo, masipag po yan. Masipag siya. siya. Ikaw na susunod na magiging mayaman. Masipag po siya. Para si boss dating sa kasira mo na. Ganun yun eh. Maraming salamat. Mga kabarkada, ang kakaibang talento pong ito ni Mario Malyari Jr. ay nagpapabalik gunita sa maraming kabataan sa mga henerasyong buhay na noong pong dekada 70 at 80 na nagpapahalaga po sa pagiging malikhain ng mga estudyante. Ito po yung mga panahong aktibo ang mga mag-aaral sa kanilang mga practical arts dahil doon po tinuturuan ng mga kalalakihan kung paano bumuo ng robot na lata, folding chair o kaya yung mga electronic gadgets gamit ang mga pinaglumaang piyesa o kaya yung mga pira-pirasyong kahoy. Marami pong magagandang kaugalian ang pwedeng mapulot sa ginagawang ito ni Mario at ng mga kabataang sinanay sa ganitong gawain. Una po, yung disiplina na maging maayos ang gawain. Ang tiyaga na matapos ang obra at ang pagiging masinop na maipon mga scrap na nasa tingin po ng iba, basura na. Nagkakamali po tayo kung ang tingin natin sa pagiging magaling maglaro ng computer ng ating mga anak ay isang dalubhasang sasagip sa kinabukasan ng bayan. Tama rin po siguro na magkaroon ng kaalaman sa modernong kagamitan tulad po ng iPad, laptop at iba pa. Subalit huwag po nating tatalikuran ang pagpapahalaga sa lumang kagalingan. Sunyapan po natin ang importansya ng mga dating kabataan na marunong magkutkot ng mga simpleng gawain sa bahay. Kaya po naman tayo sumasaludo sa mga tulad ni Mario at saka po ni John Mark dito na nakagagawa po ng bagong mukha sa mga itinapon ng pyesa dahil bukod sa nagbibigay po ito ng inspirasyon ay nakatutulong pa ito sa paglikom ng ating mga basura. Binabati po natin si Mario Malyari Jr. sa kanyang pagiging malikhain. Okay, 7:56 na po, o 7:50 na po ng umaga, nagbabalik ang The Morning Show. Ngayon ay pag-uusapan natin yung sangkaterbang basura ay nagiging problema. Pero dahil nga nagiging aware na yung ating mga kabayan sa recycling, gumaganda na yung ating kapaligiran. Hindi na masyadong nagkakaroon ng mga basura, nire-recycle na. At isang sculptor ang gumagamit ng basurang metal para gumawa ng mga sculptures niya na iba-iba. Nandito sa harapan natin yan ang pag-uusapan natin. Yung kasama natin siya, si Mario Malyari Jr., ang isang sculptor at ang kanyang mga obra mula sa mga metal na basura. Magandang umaga. Magandang umaga po. Morning, Mario. Napakaganda nito mga ginawa mo. Anong klaseng metal ang ginamit mo dito? Karamihan po yan galing sa mga scrap na piyesa ng sasakyan. Tsaka mga equipments na hindi na ginagamit, mga electric fan. Opo, kahit po mga computer na sira. So halo-halo na lang po siya. Itong mga metal, tapos ito ginagawa mo? Opo, wineweld po siya together para makabuo ng piyesa.
I'm Darryl Brown with your good news for Today.com. A welder in the Philippines is turning trash into art. It just proves true that one man's junk can end up as another man's artwork. Mario Malari scavenges scrap metals from junk shops and uses nuts and bolts of old typewriters, automotive parts, and other discarded metallic appliances that are cleverly welded together to form his art pieces. Malari closed his welding shop in 2011 to concentrate on sculpting, and he's kept his tools of the trade, using them to make his artwork. Olhando assim de relance, você pode nem perceber que essa obra é feita com porcas e parafusos velhos retirados de máquinas de escrever, carros e eletrodomésticos. O artista filipino Mario Malari deixou para trás seu emprego de soldador, mas não suas ferramentas de trabalho, e passou a criar essas esculturas usando ferro velho. Ele espera que as obras, que são vendidas por até $2.000, inspirem outros artistas a usar materiais recicláveis em suas criações. Our final story, we head to Manila, the capital city of the Philippines, to meet Mario Malari Jr. He's an artist who takes old pieces of scrap and sculpts into beautiful works of art. One man's junk can end up as another man's artwork. Filipino welder Mario Malari Jr. takes scrap metal to his workshop in Manila's northern suburb and turns them into unique sculptures. These sculptures are made from nuts and bolts of old typewriters, automotive parts, and other discarded metallic appliances that are cleverly welded together to form attractive works of art. Nakita nila na yung mga nakakabit doon sa... People are surprised when they see that the sculptures are made out of scrap metal, spark plugs, doorknobs, and other discarded materials attached to my pieces. His first motorbike sculpture, which came to public notice when he posted a picture on a social networking site, made him consider scrap metal art as an alternative business. Malari spends most of his time visiting junk shops and industrial factory outlets, looking for scrap metal he can use. He chooses them by looking at the pattern of the material. He says pieces of scrap are like puzzle pieces that can be rearranged to form a unique structure. The truth is, the idea is not inside me, but inside the metals I work with. These metals dictate the shape of my work and how they're constructed. He's made dozens of animal designs ranging from lizards to elephants, while also doing miniature sculptures of tanks and soldiers. He's even been known to make a replica Harley-Davidson motorbike upon request. Malari says he plans to continue creating scrap metal sculptures, hoping that bigger and better works will inspire more artists to consider giving recycled art a try. Vincent Monahan, CCTV.